Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. O katulad dito, speaking of ba to? Ito po yung mga vlogger na na magiging pinuno or isa sa mga mag-handle ng gera dito sa Pilipinas. Parang ito yung magiging general sa bandang halimbawa bandang Pampanga, ganun. Ito yung mga totoo ko, yan tingnan mo ba naman yan, no? Di ba? Ganyan ko. Yan ang mga itsura ng mga confirm na confirm, mo. Ano lang. Ay, putang inang yan. Naka-pointin eh. Panoorin natin to. Itong nakita ko sa video, ako nag-scroll dito sa TikTok account na kung saan may nakita akong uploading sa TikTok na ang title, nung nakalipas na Martes, kinrider na po ng China si Digong Abnoy. Yun ang title niya. Now, pinakinggan ko, pinanood ko, nabasa ko. Wala, marunong ka pala magbasa. Marunong pala magbasa to. Pinakinggan? Meron. Pinakinggan ko. Nilapitan ko, hanggang sana tumira na kami. Hoy! Nabulangan nyo! Ipahiin nyo! Nasabog! Nasabog! Ito naman, ang kajaming nito si Mac Humpak. Yung confirm na confirm talaga yun. May swimming pool yun. Malaki swimming pool nun sa Pisngi. Best friend din ni Banat ba yun? Oo, tignan mo. Ito, lobat na naman to. Kaya nagkakaganito to. Lobat na naman yan. Kaya ganyan na naman yan. Isa to. Isa to sa mga najeta ni Tatay Digong. Halos 6 years din tong najeta. No? Kaya ito nga, alam nyo, ito, ang nangyari kasi dito kay Nino. Ang nangyari dito kay Ulakda. Sumuport sa Duterte, syempre, delikado buhay niya eh. Ngayon na nakabuelo na at alam niya na kabaro niya yung ating alam niyo na yun? Alam niya na kabaro niya na yung kabaro niya yung ating alam mo na yun na ituloy. Kaya naging naging tansu vlogger yan eh. Tingnan mo, itsura confirm na confirm positive DFA statement of the Manila Times article na kung saan ang allegation dito binenta na daw ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang Ayungin Island. Yan yung pinag-aagawa ng Pilipinas at ng China, itong isla na ito. Tapos? Kung saan, alam naman natin mga Pilipino na ang islang yan ay napakayaman. Maraming koral, maraming langis na pwedeng pakinabangan. Kung walang makukuhang yaman dyan, hindi pa kakainteresan niya ng China. Now, ang sinasabi sa bidyong ito, kala ko sa Biblia na umami na daw, sumbong na daw ang isang Chinese official at ang itinuturo na nagbenta daw ay si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ganito, explain ko sa'yo, alam ko sabog ka ngayon eh. Paki-blurred nga yung mukha nung nagsasalita. Ayun nyo ba nakikita nyo mukha niya? Makita mo ninyo, ayaw ko makita nila. Ay, sagwa daw kasi. Parang kang taing nagsasalita. Gago! Ninyo! Parang kang tubol na nagsasalita,
Tayo na, sinong tangang opisyal ng China na magsasabing na bilhin na nila ang West Philippine Sea? Kung kabubuhan mong hayop ka. Tayo na kasi puro shabu yung nasa utak mo eh. Puro kasi droga nasa utak mo yan, naluto ka na. Alam niyo ba kung saan nagsimula ang droga, ang shabu? Kay Nino Barsaga. Nana, baby pa lang to. Tumitira na to sa loob ng tiyan ng nanay niya. Gago! Oh! Nasa loob pa lang to. 3 months old. 3 months pa lang to sa tiyan ng nanay niya. Nagwa 150 na yan. Tayo na, gusto mo palang balahuraan ha? Ano sabi niya kay Tatay Digong? Ano sabi niya? Ano daw? Ugok daw, ano? Ugok na Duterteng abnoy daw. O, sige pagbibigyan kita ha. Pasensya na po ha. Baka ma-open po kayo sa akin ha. Pagbibigyan ko kasi ito sa pagiging balahura niya. Si Nino Barsaga, talagang sinang unang tao to. Siya nga yung lumikha ng apoy. Oh, para may pangsunog siya sa shabu. Para may pang ganun siya Kaya nga nilikha niya yung na yun, yung apoy na yun, no. Na 3 months ka pa lang sa tiyan ng nanay mo, tumitira ka na. Somewhere deep down in my heart, I still love you. O tingnan mo nangyari, naluto na yung utak mo. Naluto na yung utak mo, naluto pa mukha mo. Damn! Balita kong bata pa daw to si Nino eh. Oo, bata isip. Balita ko bata-bata pa daw to, pero tingnan mo yung itsura, mukhang 90 years old na parang kasabayan pa to nila Bonifacio tsaka nila Apolinario Mabini. Taggutom ka ba? Kataggutom ka na ba ngayon, ha? Tayo na, lock na lock yung panga mo, ha? Nakalock yung panga, Mga kaibigan, hindi dapat ang gawin ng ating... Tayo na mo, wala kaming kaibigan kasi pangit mo, hype ka. Gago! Imbestigahan ito. Yan ang dapat gawin ng mga senador, congressman. Bakit nagkaroon ng isang kasunduan ang China at ang dating pamamalakad at dating pamamahala? Ilang views nito? Sana dati nagpi-50K pa to eh. Tingnan natin na. Tutay na? Tingnan natin ha. Tingnan natin yung views mo ngayon ha. Tingnan nyo ha. 12 hours! 4.5K viewers. Ibig sabihin, putang ina ka, wala nang naniniwala sa yung hayop ka. Wala na talaga. Wala na talaga naniniwala dito sa gagong to. Oo. Wala na eh. Ikaw ba naman nabibisto na kayo ng mga supporters nyo eh. Tingnan mo si Cash Jarrett. Dati kada upload dyan, 50K, 100K. Ngayon tingnan nyo, may 16 na nga lang dun. 16K, unti-unti na nga nagsisilaglagan kasi nga, ito nga, kaya naman din talaga naman tumataas ang mga views nito dahil nga sa inyong mga Duterte supporters. Dahil nagkakaroon kayo ng interest na panoorin nyo yung mga video nila. Katulad nitong hayop na to. Wala na nanonood mo. Dati kapag nag-upload to, maraming salamat po sa blessing na pinagkaloob nyo. Pambili ko po yan ng pala. Yung pinalipad nyo po ngayon, pambili ko ng pala. Papasubo ko kay Nino Barsaga. Oy! Gago! Sinisip-sip yung itlog ng biyanan niya. Araw-araw niya sinisip-sip yung bayag ng biyanan niya. Ganun. Papa, pempera, pambiling gatas. Sip-sipin mo muna bayag ko, anak.
Yuck! Ew! Kaya hindi ako magtataka bakit himud puwet ka na nga rin ngayon kay Ninyo Barsaga eh. Ew! Ew! Nang magkaalaman kung gaano ba ito katotoo ng mga allegation na to ay ibininta na daw ni dating Pangulong Duterte. Anong irrigation? Allegation! Yan ang pinaka-the-best. Kasi ang nakakatawa dito mga kababayan, ang ating Vice President na si Sara Duterte, nung mulang binubumba ng mga tubig ang ating Philippine Coast Guard, Oh, tapos, hindi nagsalita. wala ko tayong narinig Oh, tapos? kumbina Oh, sa ating Vice President oh, na si Sara Duterte. oh, tapos? Na ang ating Vice President Oh, ay ang tatay niya ang dating namumuno. oh, so pakialam mo. Mga kaibigan, Oh, wala tayong kaalam-alam oh, na tayong mga Pilipino ay ibinebenta na pala oh. sa bansang China. Di wow. Ano yung pinakita niya? Ano yung pinakita mo dito? Ano to? Para saan to? Ito mo, abnormal ka, naniniwala ka sa mga post sa TikTok. Bobo talaga tong hype na to. Hinaan natin, ba't ko ba dito hinahanaan? May hinaan pala dito sa akin. Ano yung nakalagay dyan? Alam mo bang basahin yan, Ninyo? Mga di mo alam basahin yan, ha? Hindi po ba? Malinaw Malinaw. video na mapapakinggan nyo dito sa ipapakita ko sa inyo. Sige. Ipapaview ko sa inyo. Sige. Dapat imbestigahan ito ng Senado or ng Kongreso. Kung tunay tayong nagmamalasakit sa ating bansa. Okay, daldal ka lang dyan. Wala nang naniniwala sa inyo, mga gago. Mukha kang tubol na nagsasalita. Diba na sa makakitang tao na ginawa sa likha sa tae. Ikaw lang yun, tanga. Dapat natin itong kundinahin ang ginawa ng ating Pangulong Duterte. Kita nyo nga, nagsasalita si Harry Roque, nadudulas sa sobrang kadaldala ni dating presidential spokesperson, Harry Roque. Kumari mo yun, kumari mo. Na siya mismo nagkasabi na nagkaroon na daw di umano ng kasunduan ang pagitan ng pamamahala ng ating Pangulong Duterte at ng bansang China. Isang katraidoran po ito, mga kaibigan. Tangina mo. Pag nagkagera sa Pilipinas, mauna kang mamatay, ha? Sampanghudas sa ating bansa. Tinatanggalan tayo ng karapatan na Bakit? Anong pakialam mo dito sa Pilipinas? Alien ka eh. Hindi naman tiga rito eh. Hindi ka naman tiga rito Tiga rito ka ba? Lahat ng tao ay likha sa lupa. Likha sa lupa. Ikaw wala nag-iisa na nalilikha sa tae. Kaya tigilan mo kami, hindi mo kami maluloko. Hindi ka namin kauri. Alien ka. Bumalik ka dun sa Mars. Bumalik ka dun. Sama mo si Maring Jaret mo. Saka si Humpak. Sama mo na rin si sino ba to? Ano ba pwede pangalan dun? Si Untog. Si Untog na lagi niyang minamasa yung bayag ng biyanan niya. Pati si Makagago, sama mo na. So, maglabas ng ating karapatan tapos ibinebenta na pala tayo. Nalaman natin, ang akala natin na itong dating Pangulong si Duterte ay pahalik-halik sa watawat ng bansang Pilipinas. Papunas-punas pa siya ng mukha sa bansa natin. Ginagawa niya. Pangina mo, paano ginawa ni tatay? Paano nagawa yun? Pinunasan ni tatay ang bansa natin. Binunasan. Ang bansa daw natin ginawang pamunas. Puta na nabuhat ni Tatay Digong yon. Puta na naka-script. Nag-i-script na nga lang kayo. Mali-mali pa. Bobo talaga ito. Puta inan to yun. Yakap na pa ang watawat ng bansa. Tapos ito ang makikita natin. Napakaganda.
ng Ayungan. Ayungan. Ayungin Island, mga kaibigan. Ayungan, saan yun? Pwedeng maraming makinabang dyan, pwedeng marami ang makiano, pero mukhang Hindi ba kayo Hindi, bagay. Gets ko na. Kasi una-una, si Nino Barsaga, no read, no write to eh. Kung ako, grade 2 lang ang tinapos ko, pero etong si Nino, eto no read, no write. Hindi niya nga alam ata ang ibig sabihin ng gentleman agreement eh. Alam mo ba yung meaning ng gentleman agreement, Nino? Baka hindi mo ata alam. O ikaw, untog, alam mo ba? Bukod sa paghimod mo sa bayag ng biyanan mo, ano ibig sabihin ng gentleman agreement? O dito, kay Makatanga. At kay sige, sama na natin nung pansinin natin to si Libag. Kawawa kanina eh. Nag-iiyak sa live niya. 100 ang nanonood. Tapos may palipad na 200. Puta na, sinisingil ako sa 2,000 na utang ko. Ang tagal-tagal ko nang hinihingi yung GCash niya, ayaw niya ibigay, binilak pa ako. Kawawa ka naman. Papansinin na kita ha, libag. Libag ha. Ano, galit na galit kanina oh. Sabi oh, Jay, around 2,000. 2,000 Jay. Pang hotel ko sa mga lalaki ko. Tayo lang kanila, Gila G kanina eh oh. Jay, debate tayo sa channel mo. Puta ina mo, bakit? Gusto mong ma-promote? Ba't ayaw mo magpa-promote kila Untog? Kaya nga hindi ako nagtataka kung bakit nagkaganon si Untog. Oo. Sa mga hindi nakakilala kay Untog, punta kayo sa live ni Spencer. Doon nyo makikilala kung sino si Untog. Alam niyo bakit? Puta na, hinihimod nyo nga yung itlog yung bayag ng biyanan niya eh. Gago! Yung pa kaya yung puwet ni Nino Barsaga? Ew, yak. O di ba tropa mo yun ang Ate Trixie Joy? Di ba tropa nyo yun? Si Ate Trixie Joy, yung tagal na rin namin magkakilala niya. Na-scam din ako niyan eh. Sabi niya, pag uwi niya daw, mag-swimming daw kami. Ilang taon nang lumipas, wala man swimming na naganap. Tuloy natin. Tawag na pala to. Ito yung pinaka-leader nila. Asan na yung leader? Ito yung leader. Ito yung leader. Asan na yung leader? Ito, wait lang ha. Isa na lang. Ito yung leader. Ito yung leader. Nakita nyo na ba yung surveys? Yung survey recently sa Pulse Asia, ang sagwa, men. Yan ang leader. Ang pangit. Yan leader. Approval and trust ratings for Marcos and Duterte fall. Oo, yan. Ito yung balita. Manila, Philippines, President Ferdinand Bongbong Marcos and Vice President Sara Duterte's performance ratings had a decrease in the March 2024 ratings released by polling company Pulse Asia Research Incorporated. Ito yung leader nila. Ito naman, ang issue naman dito, total puro din kayo naman kayo pamemersonal sa mga Duterte. So, pepersonalin ko na rin kayo. Para itsatay. Ito naman, ang laki-laki ng katawan, kulay pink pala yung bayag. Kulay pink yung bulbul. Kagaya no, no? Nakita niyo yung kulay na yun? Ganyan na ganyan yung kulay ng bulbul niyan. Kulay pink. Ito yung leader ng mga tanso vlogger. Ito yung mga ito yung leader nila. No, na sobrang talino, sobrang proud sa sarili niya. Alam niyo kung bakit sobrang proud sa sarili niya? Putay na, yung English tatagalugin niya. Feeling niya matalino na siya. Ang galing, 'di ba? Ang talino niya, 'di ba? Ang galing. Palakpakan. Kulay natin. Ina.
Epekto na raw ang banggaan ng mga Marcos sa Duterte sa pagbaba ng tiwala ng publiko sa pagtatrabaho ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Marcel palapad ng ilong mo Parehong bumaba ang performance at trust ratings ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte base sa Pulse Asia survey nitong Marso, kumpara sa 68% na approval rating sa piniga trabaho mo ni pa. PBBM. Puta na, magumpigay ilong mo, baka may lumabas dyan. Pagkapiga naman pagpiga mong ganun, lumabas lahat yan Ito yung yung pangalawang version ng Pinocchio. Pinocchio palapad, pag nagsisinungaling ito pahaba, ito pag nagsisinungaling palapad. Gago! December 2023, naging 55% ito nitong March 2024. Kunwari, nag-iisip si VP talaga, Sara, bumaba sa 67%, ang dating 74% niyang approval sa kanyang performance. Gulang-gulo. Tingnan nyo ang nare-reactionan niya is ito. Kay Marcos is 55% nung March at December 2023, 68%. Samantalang si BP Sara is December 2023, 74%. So mas lamang pa rin. No? Mas lamang pa rin si BP Sara kaysa kay Marcos. 68%. Lakayan natin para makita nyo. 68% si Marcos, samantalang si BP Sara ay 78. Pagdating naman ng March, si The Junior ay 55, tapos 67% naman si BP Sara. So bakit ko ba sinabi na ganito? Kasi ang ginawa nitong dugyot vlogger na to, sinabi niya rito na lumalagapak daw yung ratings ni BP Sara, kinakabahan na. Paano kakabahan? Halos ang layo ng pagitan ng dalawa. Tsaka usapan BBM tas BP Sara. Bakit napunta ka sa ibang tao? O di ba tanga ka? Kaya bagay lang talaga magsama-sama kayo nila Nino Barsaga. Iisa lang kayo ng hugis ng panga. Parisukat. Sa usapin naman ng trust o tiwala, 16 na percentage points ang nabawa sa dating 73% trust rate. Mataas pa rin yung kay BP Sara. Hirap na siya kung paano pakinggan nyo ang sasabihin nitong gagong to. Pakinggan nyo. Pakinggan nyo yung sasabihin nito ni Katz Jarrett. Ni Maring Janet. In fairness, Maring Janet, ang tagal kitang hindi na reaksyonan I miss you. Miss mo na ba ang bayag ko, Maring Janet? Sorry ka, hindi mo to matitikman. Hanggang editor mo lang ikaw. Alam mo, hirap na siya Sabi niya, paano ko kaya susolusyonan to? Ayan tingnan mo yung mukha. Paano ko kaya sasabihin to sa wait lang, natin to. Paano ko kaya sasabihin to sa mga viewers ko? Paano ko kaya ma-explain to? Paano ko kaya babanatan si Sara dito? Ay mataas si Sara. Gisip siya, no? Gisip siya, gulong-gulo yung puso't bayag niya hirap na hirap yung bayag niya sa kakaisip Ay, bayag. Ano ba yan? Sorry, nandun pala sa bayag niya yung utak niya. Damn! Hirap na hirap siya. Sabi, paano ko ba gagawin to? Alam ko na. Ididikit ko si Tulpo. Para matuwa yung mga viewers ko. Kasi kapag sinang-ayunan ko or naging proud ako kay BP Sara, malilintikan ako nito. Wala akong 10 months advance. Wala akong 10 months another income. Pakinggan nyo
ni Pangulong Marcos. 57% na ito ngayon. Si VP Sara naman, naka 71% mula sa dating 78%. Era. Kapansin-pansing mas malaki ang ibinaba ni PBBM kumpara kay VP Sara. Isinagawa ang bagong Pulse Asia survey nitong March 6 hanggang Sara naman, naka 71% mula sa dating 78%. Kapansin-pansing mas malaki ang ibinaba ni PBBM kumpara kay VP Sara. Isinagawa ang bagong Pulse Asia survey nitong March 6 hanggang 10 kung kailan mainit ang usapin sa charter change o pag-agenda sa konstitusyon. Okay, hintayin natin yung rebat nito. Bilihin, tensyon sa West Philippine Sea at kontrobersya kay Pastor Apollo Kibuloy. Himayin pa natin ang naturang survey. Sa performance ratings ni Pangulong Marcos, kapansing-pansing bumaba ang... Hindi siya makapaliwala, oh. Hindi niya, alam nyo dito, hindi niya alam kung ano gagawin niya. Hindi niya alam kung ano gagawin niya, kung sasabihin niya bang totoo, o, ay Ma'am Sydney, shoutout, Alex G, shoutout, kung ilalaglag niya ba si Marcos, kaysa geto, kaysa ganyan, tingnan niyo yung technique na gagawin niya dyan. Approval sa kanya sa Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Pero pinakamalaki ang sa Mindanao. Ganyan din ang nangyari sa trust ratings ni PBBM. Malaki rin ang ibinagsak niya sa Mindanao. Kung sisilipin naman ang performance rating ni Vice President Sara, bumaba rin siya sa Metro Manila, Luzon, Visayas. O, diba? Si daw, si. Sabi niya, si, walang letter D. Oh. Ang pinuntirya niya yung kung saan mababa si BP Sara. Pero hindi niya tinatalakay kung saan yung mataas na ratings kay BP Sara. Sabi niya, si sikuhin ko yung mukha mo eh. Sipain kita eh. Kung tayo na pinuntirya mo yung mababa ni BP Sara pero yung sa mataas wala kang nasabi. O, di ba? Doon pa lang eh. Bitter na bitter ka eh. No, kasi hindi masyado na tong obsessed kay BP Sara. Wala, sapaw na sapaw siya ba naman doon? Wari mo ba naman, crush niya dati si Amores, tapos nabalitaan niya jowa-jowaan daw ni BP Sara, sabi ni Nino Barsaga. Crush ni Maring Janet yun. Puro abs yun eh. Gusto pa naman niya yung mga matitigas na mga bayag. Gusto niya pisil-pisilin yan eh. Gusto niya nga higop-higo. Kaya galit, kaya obsessed yan kay BP Sara eh. Hindi ko dito sinasabi ko na totoo yung issue na yun ha. Nabalitaan niya kasi, isang balitang fake news po yun, no? Eto, nagalit. Yan na nangyari. Baliw na baliw siya dun kay Amores dati. Mindanao. Pero kabaliktaran siya ng Pangulo. Pinakakaunti ang ibinaba niya sa Mindanao. Pati trust rating ng BICE, 1 percentage point lang ang nabawa sa Mindanao. Bagamat malaki ang ibinagsak sa Metro Manila. Wow! Expected nga na daw. Putay na 1% lang nababa, expected mo na. Bobo ka ba? Hindi ko, Coach Jared, bobo ka? Bobo ka ba? Sabi ko naman sa'yo, nung bata ka pa, pinapakain ka ng bagong sinangaing na kanin, lagyan mo ng itlog tsaka star margarine, hindi mo ginawa. Ibang itlog yung gusto mong kainin. Sabi ng nanay mo, kumain ka ng bagong sinaing na kanin, yung umusok-usok pa, lalagyan mo ng itlog, tapos lalagyan mo yung star margarine, halu-haluin mo para tumalino ka. Puta na, yung itlog ng kapitbahay niyo yung dinali mo. Gusto mo sa itlog, yung mabuhok, ayaw mo dun sa kulay puti. Yan tuloy, nagiging tanga ka. Puta na, ginawa mong big deal yung 1% na ibinaba ng ratings? Big deal na ba yon? Okay sana kung mga 10% to 5% yan eh, or 20% eh. Diba? Pero yung 1%, big deal yon. Tanga ka ba? Tanginan tong hype na to, napakabobo eh. Wasi-wasan mo yung kakakain mo ng bayag ha.
Nagiging bulok na yung utak mo. Nagiging bugok na. Kain ka ng kain ng bayag eh. May paliwanag dyan si Ronald Holmes, presidente ng Pulse Asia. Dito nga makikita mo, maaaring naka-apekto rin yung sinasabing banggaan ng mga Duterte at Marcos pagbaba ng tiwala ng mamamayan kay Presidente Marcos kasi nananatili yung tiwala kay Sara. Tingnan mo, wala siyang imik dun sa sinasabi ni ano ang pangalan nito? Nakalimutan ko, basta yun na yung lalaking nagsasabi na sinabihan niya na bumababa ang tiwala ng mga Pilipino kay Marcos. Wala siyang imik. Wala siyang imik. Hindi niya kayang i-rebat yun eh. Hindi niya kayang depensahan. Alam nyo, kami dito, mga DDS vlogger, especially to Banateros Brothers, kayang-kaya namin depensahan, kayang-kaya namin i-rebat lahat ng mga ibinabato sa mga Duterte. Pero tandaan nyo itong dito sa mga tansudug youth vlogger, hanggang pangbabash lang sila. Hindi nila kayang depensahan yung sinusuportahan nila. Yun yung totoo. Tingnan mo, hirap na siya. Oh. Puta na, nag-movie marathon ka na naman. 2 minutes and 44 seconds pa lang napapanood ko yung video mo. Ang dami ko nang nasabi. Mula sa facial reaction mo hanggang sa pagkain mo ng bayag. Ang dami ko nang na-rebat sa'yo. Ikaw, nakatunga nga ka pa rin dyan. Ano na? Kaya pa ba? Ako bababatalin mo niyan. Kaya, kawawa ka naman. Pero kay Bongbong Marcos ay bumaba. No, it's regional tribalism. Wait, it's regional tribalism. Doc, kinukontra niya. O ngayon, Cash Jarrett, sino pa paniwalaan namin? Ikaw? O yung mismong ng survey? Hindi kung ganyan pala, hindi mag-survey pala kayo ng sarili nyo. Sabagay, meron naman kayo sarili survey. Tribunal approval range. Buisit. Baka gusto mo scramble egg. Yung Malacanang, pinangunahan kanina ni Pangulong Marcos ang full cabinet meeting sa Palasyo. Ito ang ika-16 na cabinet meeting ni PBBM. Nagbabalita mula sa frontline. Maricel Really, News 5. Yan. Puntahan natin yung actual survey. Yan. Puntahan natin. So, okay, comparative performance ratings of Maricel. Bakit mo kinat yun? Bakit biglang nawala yung mismong original survey tapos pinalitan mo ng ibang survey? Tingnan nyo, pansinin nyo. Itatapat ko sa inyo pansinin nyo yung video. Kinat. Really, News 5. Yan. Puntahan ngayon natin yung actual survey. Ayan. Puntahan natin. So, okay, biglang nawala performance. Hindi nyo napansin, biglang napalitan to? Ay, yun yung pinaka-mismong pinagkuhanan ng Pulse Asia na survey. Ngayon, yun yung na-click niya. Kaso, may sarili silang may sarili silang survey. Ito na yun. So dito, lalabas dito, mataas si Marcos, mababa si BP Sara. Pakinggan natin panoorin natin. Hindi nyo kabubuhan yan. Ratings of top national government officials. Ito yung tingnan natin. Kasi mga kutsero, ito matagal ko na itong napapansin. Hindi ko alam kung ang problema ba is the sample size. Alam nyo mga kutsero, sample size? Hindi ako makapaniwala na ang buong Mindanao, iisa lang ang opinion kay Sara. So na naman, dating gawin na naman. Minanipulate ni BP Sara ang rating sa Mindanao, ganun na naman. Patay tayo dyan. Kung paulit-ulit nyo na lang, lagi na lang yung sinasabi nyo, ibig sabihin, pinatunayan nyo na wala talaga kayong mga utak. Kung tayo na paulit-ulit nyo na yung sinasabi. No, na minanipulate yung ratings. Hindi kayo makapaniwala. Kasi nga, wala ngang addict sa Mindanao. Nasa Maynila nga lahat. Bobo ka rin
Hindi ka nag-iisip. Nandun lahat kalahi nyo eh. Nandun yung mga kagrupo nyo, nandito sa sentro ng Maynila. Si BBBM may change na 13 points. That's significant. Malaki yan, ha? From 68 to 55. Malaki yan. Kay VP Sara, from may 7 percentage points na bawas. Malaki naman to, pero hindi, this is almost fake half of what PBBM's loss is. Okay. So from 74 to 67. Tingnan niyo yung tingnan niyo yung numero. Bumaba sa NCR, bumaba sa Luzon, bumaba sa Visayas, pero hindi ganoon kalayo. Hindi magkakalayo. Ngayon, hindi magkakalayo. So, paano mo nasabi na lumagapak si BP Sara kaysa kay BBM? Napakalayo ng lamang ng survey doon sa kay BP Sara at kay Bongbong Marcos. Ang hirap sa inyo eh. Tsaka ito pa. Nanggagaling sa bibig mo na napaka-big deal sa iyo yung isang binawas ng survey ni BP Sara. Pero hindi naging big deal sa iyo na halos 10% or 20% ang binagsak ng survey kay Marcos. So paano ka namin papaniwalaan yan? Ulitin ko po naging big deal sa kanya yung 1% na pagkakabawas ng survey kay BP Sara, kay Vice President Sara Duterte. Pero yung kay Pangulong Bongbong Marcos na halos nasa 20 to 10% na pagbagsak ng ratings or ng tiwala ng mga tao sa kanya, hindi niya kinwestiyon. So anong karapatan mo na questionin mo yung 1% na binawas na ratings ni BP Sara na tapos yung 20% na ibinagsak ng ratings ni BBM, hindi mo kino-question? Anong karapatan mo para questioning yung kay BP Sara? Kung yung malaking pagbagsak nga, paglagapak ng ratings, hindi mo kino-question. Diba? Diba? Nga. Kaya pa ba? Ilang naman ang diferensya. Hindi masyadong malayo ang diferensya. Except for NCR. Bobo ka ba? Isak for NCR. Sige, tingnan natin dito sa ratings mo na to. Isak for NCR. Okay. Ano to? 55, 47, 64, 66, 54, 43, 62, 52, 58. Ito yung kay BP. Ito naman kay Marcos, 25. Putang ina. Paano hindi malayo to? I-screenshot ko to, ipopost ko to Ipopost ko sa ko to. Paano hindi magiging malayo? Bobo ka ba, Jar? Bobo ka ba? Hindi ka ata marunong magbasa Ito kay BP Sara 55, 47, 66, 54, 40, 62, 54. Kay BP Sara yan Ang pinakamababa is 40. No? So nasa line of 40, 50, 60 siya. No? 40, 50, 60. Nandun naka-line si BP Sara. Samantalang kay Marcos, puro 20s. 25, 20, 23, 23, 28, 25, 25. Puro nasa line of 20 siya. Sino? Bobo. Ang bobo mo, Jared. Sasabihin mo, napakalayo, ng agwat. Saan ka nakakita na 60? Ilalaban mo sa 20, sa 20. Halos doble yun. Ito, Jared, baka hindi, ang kita kasi baka hindi kailangan ng paliwanag ng mga boboy. 20 plus 20 equals 40, di ba? Plus 20 ulit equals 60. So, yung si Marcos mo ito, 20. Si BP Sara, dalawa, doble. So, paano maging sinasabi mong malapit? Bangag ka ba? Bubu ata to Ikukumpara mo yung line of 60 sa line of 20.
Puta na mo, Jared, akala ko ba nag-aaral ka ng attorney? Puta na, ano ba naman yan? Ako graduate lang ako ng ALS ng elementary pa, partida. Elementary. ALS. Tapos ikaw hindi ka makaintindi, hindi mo kayang basahin yung numero dyan, oh. Ayan, oh, laki-laki, oh. Oh. Ang pinakamababa dyan, 40. KBBM, 20. Oh. O sadyang hindi mo lang to o baka hindi to napapansin ng mga viewers mo. Oh. Baka hindi napapansin ng mga viewers mo. Kasi nga, tanga-tangahan din yung mga viewers mo, ganun ba? Magjakul ka na lang kaya. Basa ko dun yun. Kay Sir Randall buwis ito si Sir Randall Putay na, yan ang hirap sa'yo, Jared eh. Kakasip-sip mo ng bayag ng editor mo. Buwisit na yan. Putay na, 60. Nasa line of 60 si BP Sara. Samantalang si BBM 20. Tapos si BP Sara pa yung lagapak. Ano yun? Saan ka nakakita ng ganun, no? Tuloy pa natin. Konti pa, konti. Mindanao, 40% talaga? Really? Oh, 40% ang Mindanao. Ito, Mindanao. Ito. Oh, ito yung sinasabi. Ba't napalitan to? Wait lang. Oo nga, ito nga yun. No, 40 sa Mindanao. 40% sa Mindanao, ha? Pagdating naman kay BBM, 28. Tapos posible daw. Really? 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 Ano? Tag dito? I-really mo yung mukha mo. Really daw? Wala siyang masabi, oh. Munta nga lang. Ilang minutes tong video niya? Puta na, 27 minutes, so nag-movie marathon ka lang. Tapos pinaka-punchline mo, really? Puta na, baba ng video mo, tapos punchline mo, really? 52% ang binawas from 62? Seriously? Tapos kay VP Sara, isa lang? Really? Seriously? O, tapos kay VP Sara daw, isa lang. Hindi, ganito na lang kasi, Maring Janet. Magpalit kayo nung nagsusurvey. Siya maging vlogger, ikaw maging surveyor. Oo, magpalit kayo. Kasi, para alam mo, para kada pag nagsusurvey, pagkatapos ng survey, lahat ng pinaggamitan ng pag-survey, kainin mo. Kung naman, halimbawa, nanonood ka ng TV or balita, cellphone or o yung laptop, para pumasok lahat nito, yung mga, kasi baka parang hindi mo, ang nakikita ko kasi parang hindi mo kayang basahin yung mga pinapakita mong mga number dyan sa, sa ratings eh. Ihampas mo sa ulo mo yung laptop mo para pumasok lahat dun sa loob ng utak mo yung mga numerong yan. 1 percentage point? Really? I guess yung punto ko. Pansinin nyo lahat ng survey, mga kochero. Sa lahat ng survey, ang nagpapalutang lang kay VP Sara, Mindanao. Ay, bobo. Pansinin. Okay, sabi mo ha, pansinin. Oh. Pansinin ha. NCR 47, 64, 17, 52, 61, 9, 51, 52, 51, 41, 37, 4, 38, 32, and 22. Tapos kay BBM, NCR partida, nandito yung mga kabaro nyo, yung mga BBM 30, 31, 27, 32, 5, 46, 54, 8, 37, 55, 18. Wala pa rin, bagsak pa rin. O, di ba? Tapos yung mga viewers dito, paniwalang-paniwala, ginagawa niya kayong tanga. Ayun o, nakikita nyo naman Sabi nga, pansinin nyo yung rating. So, pinansin, binasa.
Siguro nung panahon na nila-live mo to, Maring Janet, takang-taka yung mga viewers mo. Kasi isipin mo, siguro nag-iisip yung viewers mo na, ano yun? Paano maliit ang diferensya? Ay nasa line of 20 tsaka 30 si BBM. Samantalang si BP Sara 70 to 60 to 40 as to 250. 'Di ba? Alayo ng agwat. Siguro sinasangayunan ka na lang talaga ng mga viewers mo, no, kasi natutuwa sila sa iyo. Ikaw ba naman na makita na kahit ako dati nung bata ako si Barney sa TV ko lang napapanood eh. Tapos sa gulat ako naging vlogger na. Sila kakilala dyan kay Barney. Ay, sino nakakilala kay Barney? Sino nakakatanda? Si Barney yung kulay violet. O, dati sa TV nyo lang napapanood yun, o. Ngayon, vlogger na. Yan, o. May relo pa. Tayo na to, bobo ang putik.